Okay. So, today we will be dealing with this activity. Gagawa na tayo ng first character nyo, no? So, this will be considered as your first character. So, this is an animal character, which is a fish, no? Um, this picture was taken out from the internet, no? Kasi they are already available. Available na yung different sides niya. So, in creating a character kasi, it's like your concept art, no? So makikita nyo, meron kayong front view, meron kayong side, meron kayong top, and so on, no? Just like a concept art, the regular concept art. Ganun din yung ginagawa natin in creating your character in 3D, no? Um, for you to create the character, you have to have a guide first. Kailangan dinodrawing muna natin yan in 2D, no? Para from there, doon natin kukunin yung model natin. Now, creating this such model, yung ganitong klase ng model, is iba, no? Is different in creating a model of a human or a humanoid model, no? So ibig sabihin medyo malayo, no? Kung paano ginagawa, no? Kasi ito, medyo pinakasimpleng model to eh. Okay, pagkatao na kasi, pag character na kasi yung minomodel natin, medyo meticulous siya, medyo matrabaho, lahat ng lines, lahat i-consider mo. Unlike yung mga ganitong model, pagagalawin lang natin siya, hindi naman siya nagsasalita. So, kung nagsasalita siya, tandaan natin, kapag ang character natin nagsasalita, medyo pagdating sa face wireframe niya, medyo iba yung definition niya, no? Pero since kailangan muna natin mabihasa in creating a model. So basically, no, what we're trying to do is we are going to do series of modeling pa rin, no? Okay? We will do animation na pero simple pa lang, no? Simple pa lang. Um, we'll see whether in your advance we'll switch on to another application which is the Maya. Titignan natin kasi um, halos kumpleto rin naman ng 3D Max. Pwede rin dito, no? Pwede rin sa Maya. So, titignan natin which is which, no? Both of them naman meron silang uh, student version, no? Free din siya. Okay. So, what you're going to do is you are going to have this that i-upload ko to dun sa canvas natin. Okay? And this is this one. This is the parameter, no? Para dun sa starting box natin. Okay. So, yung ano natin kasi dito is a box, no? Box yung gagamitin natin to create the fish. Okay. Now, in here, you have what you're going to encounter is marami kayong makikitang tutorial in the internet. But what I'm trying to do is I'm going to give you the simplest way on how are you going to create this, no? So, yung pinakasimple. But if you find other tutorials in the internet that is simpler than my discussion, okay lang din, no? You may have that as a reference also, no? Pwede niyo i-compare. Okay. So, upon opening your 3D Max, no, tanggalin ko lang yung view field ko. Okay, para hindi ko siya aksidenteng ma-click, no? Okay. Now, let's start off with creating your reference image, no? Creating your molding area. Sabihin, dito natin ihuhulma yung model natin, no? Okay, so that case, we'll be using, where's the plane? This one. So the plane would have, just like what we are doing with the chess and the guitar, no? Meron tayong reference image. Okay, so here, I'm going to switch on the lens segment to 1. Why? Para mawala yung mga linya-linya natin dito. Okay. Then I'll have another one. I'll have here. Okay, then this is also one. And I'll have
here. Okay? And that is also 1. So, meron akong ganitong itsura na plane, no? Yan. Ito yung parang, di ba, ginagawa natin to parang ang nangyayari dito is parang ito yung walls and so on, no? Pero inside here, this is the area na uh, your model will be molded, no? Dito mapupunta yung kung saan minomold natin yung object natin. Okay. Now, but before that, kailangan sundin natin yung dimension ng mga to. Okay, hindi pwedeng huhulaan natin, no? So, halimbawa, gusto ko 8 by 8 yan. So, 8 by 8 dapat. No, it's not. No? Titignan natin yung dimension nung kinakopy natin, no? Kinakopy natin. So, let's have first the front view. So, yung dimension niya would be under details, yan, no? So, this is pixels, no? So, just get the hundreds of this, no? So, so here we have 359 pixels and 517, no? As height, no? So, here, natin. So, yung front nyo, pwedeng ito yung front. Ayan. So, ito yung front natin. Pwedeng ito. O kaya pwedeng ito. No? It's up to you kung saan. So, ang gagamitin kong front is ito na lang. Okay? Ito yung magiging front view ko. Okay? Do not be confused with the ano, no? So, baka kasi ma-confuse kayo. Ito, yung view lang, yung image, no? Yung image. Pero the view is not the front view. Okay? Yung image lang. So, balikan natin yon. Saan ka na? Wala. Okay. So, sabi niya, under modify panel, okay, yung height niya would be, masyado kasing malaki kung gagamitin ko yung 517, no? Masyado siyang malaki. So, instead of, we round it to the nearest hundreds or tens, no? So, yung magiging height niya, and magiging width niya, let's start with width. So, it would be 35.9. So, this is 35.9. Width 35.9. Okay? And then, the height would be 51.7. So, this is 51.7. Yan. Ganyan lang kaliit. No? Eh, kasi kung gagawin natin 500, sasabog yan. Malaking malaki yan. So, baka maghang lang yung unit natin. Okay. Okay. So, next. This one. So, this would be your side. Ito yan, no? Side ng fish natin. Kung mapapansin natin, isa lang siya kasi usually fish naman, kung ano yung kalahati, hindi naman yung kalahati. So, hindi na natin kailangan i-copy yung right part or yung left part niya. So, let's see the details. Ano natin to? So, this is the height would be 47.2 and the width is 82. This is 82 and 47.2. Mali. Baliktad. This is... Yan. Okay. And then for the last one,
pa lang. 82. So 82, 47. Tama. And the last one, this one, it would be details with 81.9. This is 81.9. And then 42.9. So yan, no? Ito naman, what we're going to do here is, yan, we're going to arrange this. Yeah, to arrange this. So, just like this, no? Tapos, igitna niya lang siguro siya. Para medyo makita siya. Okay. Yan, no? Ganito yung magiging itsura niyan dyan. Okay. Okay, now all is ready. Ang gagawin na lang natin is we are going to load this into our material editor, no? How? So, i-click tayo ng isa dito. Physical material. You have physical material. Ayan. Then, under here, diba? Base and color reflections. We could have bitmap para makapag-load tayo ng material. Then, let's find reference images. Nasaan ka na? Front. So, yan. Let's drag it here. Ayan. No? We're going to compare this dun sa image natin kanina. Yan, no? Kung i-compare natin, ayan, parehas sila. Okay? Because we follow the same dimension. Diba? Kung hinulaan natin yan, ang mangyayari dyan, elongated dyan. No? Medyo mataba yung muka, hindi matangkad. No? So, para exact, no? Kung ano yung drawing natin dun sa ginagawa natin. Okay? We follow the dimension. Okay? So, since okay na, okay, let's have this one, physical material again, and here, have bitmap. Ito naman, so in here. And the last one, physical material, then okay. Okay, question so far dito. Wala naman? Okay. Now, once na okay na tayo dito, what we're going to do is we are going to have this one na ilalagay natin sa, okay, we already put this at the center. Now we're going to have a box, no? Mag-i-start na tayo mag-mold ng fish natin. So, in here, we have a box. Okay. No? Any size will do. No, any size will do. Okay, so palitan muna natin yung color. Medyo tingkad siya. Okay, here. Now, kung mapapansin natin kasi dito, hindi kita, no? Mamaya aayusin pa natin yan. Okay?
here, once this is done, we'll go back to, saan na yun? Wala. This one. We're going to follow this. Okay, but the absolute value na lang, no? So, hindi na natin kukunin yung decimal point. So, let's have 20, 47, and 12. Okay, click natin yung box. Let's have 20, 47, and then let's have 12. Okay. Then, segments would be 383. So, this is the segment. The length is 3. The width is 8. And the height is another 3. Lulus yung mouse ko. Okay. Now, for you to see, for you to view your segments, okay, hit F4. F4 lang para ma-view natin, makita natin yung segments. Okay. Now, what we're going to do is we are going to rotate this by 90 degrees. So, here, tignan natin kung ano yung gumagalaw. It's x-axis, no? So, switch this to 90 degrees para nakatayo siyang ganyan. Okay, then, natin siya. Okay. So, if you could already imagine, no? Yan yung gagawin natin. Okay, so here, no? Gagayahin na natin yan. Okay. Now, let's start off with this one. Sa front view. Ito muna dapat yung gagayahin natin. Imo-mold muna natin siya in accordance dito sa front view. Pero dito sa front view, i-maximize natin siya para makita natin. So here, naka-wireframe siya. So, gamitan natin ng flat color para makita natin to. Yan. Tapos, ilalagay lang natin siya dito sa gitna. Just putting it in the middle. Once done, F4 ulit natin para makita natin yung mga sides natin, different sides natin, the different wireframes natin. Okay. Now, let's maximize this or magnify this dun sa medyo nakikita natin. No? Hindi naman kasi natin kailangan yung ibang size. So, we're just going to focus on the radius nung fish natin. Now, once this is done, we will convert this to editable poly. Make sure na okay na lahat ng parameters natin, including the length, the width, and the height segments. Kasi kung hindi, okay, there might be a probability na uulitin natin yung ginawa natin sa box. So, medyo tasky yun. Okay? So, convert this to editable poly. Once converted to editable poly, we could now access the vertex. Ayan, no? Pwede na natin siyang hugot-hugutin. Okay. So, the way I am selecting is, sineselect ko to. Tapos, no? I have marquee selection para pati yung sa likod. Okay, pati yung sa likod. Ayan, no? Okay, pati yung sa likod. Nase-select ko. Okay, by simply selecting this. Ganyan, no? Kasi pagka isa lang yan, clinic ko lang, isa lang yung nasa-select niyan. Ito lang. Unlike pag marquee selection, okay, yan. Lahat sila mase-select. Okay, lahat sila mase-select. Okay, let's go back. Okay. Ang gagawin natin is, i-move kasi natin to dito. Dito, yan, pag ganyan. Buo, no? Kaso ang problema, natatakpan siya. Halimbawa, minove ko to dito. Yan, natatakpan, no? Hindi natin nakikita yung proper molding. So, what we're going to do is, we are just going to adjust this, the object property, no? Right-click lang natin to. Make sure it is selected. Object properties, no? Tapos may makikita tayo ditong see-through. Click lang natin yon and then hit OK. Yan. So, what we have did is, sinitro lang natin yung object, pero hindi natin siya ginawang transparent. If we hit Shift Q, no, ganyan pa rin itsura niya. Ibig sabihin, hindi natin siya pinapalitan.
creating it see-through is just for modeling purposes as of now, no? Okay? Yan, no? Para makikita lang natin siya. So, select ko na. And here, kung mapapansin natin kung paano ako nagse-select, okay? Tapos kung paano ko siya minumove, pantay pa din, no? Pantay pa din. So, ganyan din dapat yung sa inyo. Okay? One direction at a time lang yung ginagawa ko para hindi mag-iiba. Okay, madi-disalign. Kasi what will happen later on, pagka na-disalign yan, ito halimbawa, na-disalign to, na ilagay natin dito, magkakaroon ng separate line yan. Okay, malilito tayo, baka malito tayo. So, instead of, okay, yung alignment ng mga, ano natin, segments natin, is hindi ko tinatanggal. Okay, so, yan. Halimbawa, okay na tayo. Halimbawa, okay na tayo. Okay. Okay na tayo dito. What we're going to do is, yan, no? Titignan natin dito. Yan ang itsura ng ginawa natin. Iba na ng konti yung box natin. Nagmukha na siyang meatloaf. No? So, yan, no? So, once done, okay na tayo dito. Ayan, no? Ginawa natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. You're going to see this. Ito siya. Yan. Ayan siya, di ba? Kapag halimbawa, what we have did is, ito hindi natin to pinantay. Halimbawa, hindi natin siya pinantay. Look at this. Ayan, no? Diba? Nagkakaroon kayo ng additional line dito. Okay? That would create parang confusion later on. So, we don't want to happen that. Kaya, as much as possible, yung ratio ng spacing natin, parehas pa din dapat. Okay, so yan, no? Okay na tayo dito. So, once done, okay, so, balik na tayo dito. Okay. I-hide na natin to. I-hide ko na to kasi hindi ko naman na siya kailangan pa. Okay? Or you could actually delete na. Pwede nyo nang i-delete yan. Okay? Next natin is this one, the side, no? Itong side. Ito yung medyo madami-dami. So, wireframe, flat color. Yan. Para ulit makita natin yung wireframe natin, hit F4. Okay. Then, we're going to start already the wireframe, no? Okay. So, how are we going to start this? So, first is, i-move muna natin to inside our, nandito, no? I-move natin siya. Okay. Once it is moved, we're going to have the vertex. One thing about this is kailangan hindi mag-overlap yung mga vertex natin. What do we mean by overlapping? So, halimbawa ito, na ganyan ko. Okay, nag-overlap na yan. So, it would create, again, another confusion on our wireframe and vertices. So, medyo, ano lang, no? Medyo magkakaroon lang tayo ng problema pagka nangyari yon. So, instead of, okay, medyo, if we need to compress all the vertices that we have, compress it. Ko-compress natin. Okay, so here, let's start with the upper. Okay, so, ibababa ko muna to. Ito. Okay. Tapos here, kasi hanggang buntot lang muna dito. Okay. Then here, ito. Here.
Kagaya niyan, pagka tinodo ko doon, mag-overlap sila. So, anong gagawin ko dito? So, what I could do is, ibababa ko muna to para sigurado, para hindi lang sila mag-overlap. So, that's it, no? Okay. Pagka okay na, pwede ko nang hilahin to pag ganyan. Okay, tapos ito, pwede ko na muna itong iangat. So, ang tawag natin dito is spline cage, no? Yung spline, yung warframe cage natin. So, okay. Next, yung middle natin, ito. So, we can do this. Ay, ganyan lang. Hanggang dito lang muna sa part na to. Okay, so again, no? Hindi natin pwedeng i-overlap lahat ng vertices natin. So we still have three more, no? This one, iangat natin siguro. Oops, the problem is mag-overlap na sila doon. Here, iangat din natin. Okay, mag-overlap din. Pero, unahin na muna natin itong ilalim para makapag-spacing tayo, makapag-adjust tayo sa gitna. Yung sa gitna naman yung i-adjust natin later on. So what we're going to do is we are just going to form the middle body, the body, no? Hindi pa kasama yung fins ng fish natin. Like here, no? Ang problema dito, pag inangat ko yan, mag-overlap na sila. So ito, I could do ganyan. Okay, para hindi lang sila mag-overlap. Okay. Tsaka ko to gaganyan. Okay, na. Okay, kayo nang bahala dyan mag-spacing ulit. So here, we'll do this one. Just like yung sa above. Here, pwede kong ibaba yan. Kasi ganyan natin. Ito naman, pwede natin i-ganyan kasi ganyan natin. Okay. So, medyo igitna lang natin. Para, okay. Here, and then here. Okay. So, once done, okay na tayo dito. We could see this on our perspective. Mag-iiba na yung itsura niya ulit. Yan. Ito na. So, kapag tinanggal natin yung object properties na tinanggal natin, okay, yan siya. Okay. So, next, balik lang ulit natin siya. Okay. So, since
Okay na tayo dito. Ibabaw naman. Okay, question so far. Question. Wala. Okay. Hindi muna natin ito i-delete kasi kakailanganin pa natin yan later on, no? Okay, so here, ito naman tayo. Gawin natin flat color ulit to. Let's access the wireframe F4. Okay. So, ito siguro ang gagawin natin is we are going to have this at the middle. Pagtikitin lang natin siya. Ganyan. Okay, tapos here, we could do this. Okay. As you can see, hindi pa rin naging exploded yung mga wireframe ko, no? Kasi I am following the one direction at a time na how are you going to model this para at least hindi magkakaroon ng explosion yung wireframe natin. So here, careful lang ako na hindi sila mag-overlap. So this will do. And then here, ito rin. Okay, so here, once na okay na, pwedeng kunin natin to, ganyan natin. Okay, now to check this, ito na yung nagiging itsura niyan ngayon. Okay, compare mo kanina, no? Okay. Okay, medyo iba na yung itsura niya, no? Okay, now here, since okay na ako dito, ito kasi babalikan pa natin to. Let me tanggalin ko muna yung mga grids nila since hindi pa natin kailangan yan. Okay, so okay na ako dito. So, i-delete ko na muna to or i-hide ko. Yan. Para hindi na ako magkaroon ng confusion here. Yan. Now, what I'm going to do is I am going to slice this at the center. Kailangan i-slice ko siya sa center. Since yung kalahati, parehas lang. Okay, so paano yun? I-click yung object natin. Okay, under polygon, you'll see slice plane. Hanapin lang natin sa slice plane. S1. Yan. Ang ginagawa ni slice plane is it would going to slice the object that is currently selected. So, halimbawa, ito. You know, look at this one. Ayan. Yung parang square dyan, yan yung gizmo natin. Yan yung mako-consider nating knife, no? Yung knife natin. So, look at this. Ayan. So, halimbawa, all my polygon. Okay. Control A ko lang siya para lahat selected. This my slice plane. This one. Ayan, oh. Look at this. Ayan. So, kung mapapansin natin si slice plane, ayun, oh, yung gumagalaw. Yan yung tatamaan niya. Ibig sabihin, yan yung makakat niya. Lahat ng selected natin, makakat yun. So, ito, kukunin ko lang yung parang bandang gitna niya. So, for me to have this at the center, pwede kong tignan si top view. Okay, para mas center. Pwede namang estimated lang. Okay, walang problema. Okay, so here, then I'll just click slice. So, tignan nyo to. Example din. Pagka ang slice kasi, ayan, no? It would simply slice, no? As it is, no? So, click ko lang, slice. So, tanggalin ko na. Ayan. So, magli-leave siya ng parang another wireframe, no? Okay, once done, select ko yung kalahati. This one. Then, I'll simply delete this. Make sure na walang matitira. Okay.
what will happen is, ito na yung itsura niya ngayon. Yan yung itsura niya ngayon. Okay? Now, using vertex, no? Pwede kong palitan to, pwede kong habulin to, okay lang. Pwedeng okay naman na yan. Since kasi ginalaw natin sa taas kanina, so mag-iiba talaga yan ng konti. Okay? Now, I could now drag out the tail, yung buntot. Gagawin ko na ngayon yung buntot. Okay? So here, so using the perspective view, no? So I would have this, oops. Okay. So sinelect ko yung kalahati. So I could have, tansya lang to, no? I could have extrude this into 4 times, no? Pwede ko siyang extrude ng 4 na beses. So here, titignan natin yung haba ng pagkaka-extrude natin in here sa front view, which displaying the side of the fish. No? Then, yung extrude natin, ihilahin ko siya dito sa perspective para makikita natin. Okay, so extrude. So, 1, 2, 3, and 4. Yan, so, you could have 3, you could have 2, pero baka kasi medyo mahirap. No? Mahirap na siyang i-bend pagka ginawa nating 3 less than 4. Okay? So, next is here, mold na natin siya kagaya ng ginawa natin dun sa katawan. So using vertex, just going to move this. Ay, dalawa sila. One. So here, magkakaroon tayo ng overlap dito. So kailangan natin gawa ng paraan to. Okay, so ito is lagpas lang natin ng konti yan. As long as hindi sila mag-overlap. So here, okay na tayo dito. We could do this. Okay. Next is yung other naman. No? Ganon din yung procedure dyan. Okay, ganon din yung procedure. So, we're going to select this again using polygon. This. And then,
using, again, extrude. Tignan ulit natin siya dito. So, 1, 2, 3, 4. Ito naman, no? Ito kailangan hindi sila mag-overlap. So, pwedeng ilagpas mo ng konti, pwede rin pantay. Okay. Okay lang kahit hindi natin tamaan masyado yung ano natin dito. Okay. So, once done, ganito yung magiging itsura niyan. And ito yung itsura niya sa perspective natin. Okay. So, here, naririnig nyo ba yung kanta ni Ma'am Liz? Ang pangit, no? Lakas na daw. Okay, so, after this, okay na, no? Pagka tinignan natin siya, object properties, no? Pagka tinanggal natin siya sa pagiging see-through, ayan na siya, no? Now, we will apply a modifier to parang maging makinis yung model natin. And this modifier is called Turbo Smooth, no? So, Turbo Smooth, where's that? This one, no? Yan. So, once we apply a Turbo Smooth, ayan siya. Okay? Ayan na siya. Okay? Since yung kalahati niyan, parehas lang. So, di ba? Hindi na tayo mahirapan. Okay? Now, kunin natin tong ilalim at yung ibabaw. I-activate natin yung Turbo Smooth. Ayan lang. Click lang natin yan. So, balik natin yung object properties natin into see-through. Okay, halos pare-pares lang yung way kung paano natin huhugutin itong mga to. So, how? Dito sa ilalim, kunin natin muna ito. So, hindi natin siya pwedeng kunin dito kasi magdidikit siya dun sa kabila pagka inano natin, dinuplicate natin. So, instead of kukuha tayo dito, gagawa tayo ng panibagong wireframe. So, using edge, let's have this one. Hold control para ma-select natin yung dalawang yon. Then, we could use connect. Yes, yan, no? So, yan siya. Meron na tayo. Okay, so, paano kung dalawa yung kailangan natin kunin? Okay, so, we could use connect settings then too. Okay, so, since hindi dalawa ang kukunin ko, pwedeng dalawa yung kunin nyo, pwedeng isa lang. So, eto kasi, dito ko na siya kunin sa edge dito. So, here, ayan, dito ko na i-extrude yung fin niya. Ito, yung fin niya dito. So, using polygon, extrude tayo. This one. Kahit mga tatlo lang siguro. 1, 2, 3. Ayan. So, once extruded, ayan siya. Masyado palang maano yung ano. Ito dapat banda sa may ilalim. Okay, so ulitin lang natin.
dapat yung edge dito. Hindi ko na-tansya. Connect. So here, I could have polygon ulit. So extrude 1, 2, 3. So here, and using vertex, I could just adjust this here, here, here. Tapos, pwede nyo na siyang tignan sa Turbo Smooth nun kung ano magiging itsura niya. If you want appointed type nung fin, pwede naman, no? Nasa sa inyo. Pwedeng gagawin nyo doon yung fin nyo pag ganun. Yung model nung polygon nyo pag ganun. So, yan. So, okay na ako dito. Then, tanggalin ko ulit yung Turbo Smooth niya. Next ko itong ilalim. So, kunin ko I could just get the edge of this. Pwede ko namang iurong yung edge na to. Okay. I could have the vertex dito. Medyo nakaurong. Na hindi maapektuhan yung model ko. Okay, then ito rin. So, pwede ko rin iurong ng konti ito. So here, I could now have the edge of this, ito, and ito. Then I'll have this one connected. So, balikan natin dito. Ito siya. Okay, so, nakit ko lang ng konti doon. Tapos, medyo lumubog kasi yan. May lubog yan. Tignan natin mabuti dito. What will happen? Kasi, baka lumubog yung model na yan. Ito yung sinasabi ko. Kaya, dapat hindi natin siya masyadong okay, so dapat proportion pa rin. Baka kasi malukot yung part na yun. So here, yan. Pwede na yan. So ito, from here, pwede na tayong humugot ngayon ng isa pa. Extrude ulit natin ito. 1, 2, 3. So 3 lang, pwede na siguro yan. Here, balikan natin to. Then vertex ulit. We could do the positioning na. So let's say, for example, ito, position here. Okay. Again, pwedeng ibang style ng fin yung gawin nyo. Nasa sa inyo yan. So, this is just an example on how are you going to pattern it. Pero, nasa sa inyo kung anong style ng fin yung gagawin nyo. Walang kaso kung halimbawa pa-heart yung fin o kung ano. Tingnan natin pagka tinurbo smooth natin kung may problema siya. Okay, I don't think na merong problema sa ngayon. Okay, kaya na siya. Okay. And then, yung upper na. Wala. Okay, balikan ulit natin to. Here, hindi na natin siguro kailangan ng another kasi meron na siyang paghuhugutan. Ito na, Okay, so, we're just going to select the polygon na lang. So, ito. 2, 3, 4. Tignan natin sa left view kung
Yan ba yan? So, pagka extrude natin, kung siya ba yun. Okay, I think tinamaan naman natin. So, 1, 2, 3. Yan. And then, using vertex here, okay. So, pwedeng ganyan. No? So, what I'm trying to do is, gumagawa ako ng parang pattern ulit, no? Yung fin ko. You could do other, no? Pwede kayong gumawa ng sarili nyo pattern of fin. So, yan. So, pwede kong mas mababa, pwede mas mataas. Nasa inyo. Pagka tinignan natin, yan. Yan ang tsura niya. Okay? Medyo, ano na siya. Okay, so I think okay na ako dito. So, medyo tanggalin ko na to. Okay, so, yan, no? Okay. Lumalapit-lapit na tayo sa unang character. No? Tapos palalanguyin na lang natin. No? Tapos bobosesa nyo. Finding Nemo yung datingan. Okay. Okay, so, ano nang kasunod? May question ba? Question? Wala naman. Di ba madali lang? Madali lang yan. Okay, so, ang gagawin natin, kunin na natin yung kalahati bago natin siya tuluyang tapusin, no? Okay, kasi almost done na to, no? Almost done na to. So, kunin natin. So, how are we going to copy the half? Tapos, kung ano yung adjustment natin na gagawin sa kabila, ganun din yung mangyayari doon sa kabila. So, that particular, what do you call this? Modifier is called symmetry. Okay, meron kasi tayong tinatawag na mirror. Ang ginagawa lang ni mirror is, kokopyahin niya lang yung kabila. Pero halimbawa, kailangan nating i-adjust yung fin. May iwan yung kabila, yung kopya. So, we don't want to happen that. So, gusto natin isang adjustment lang. Kung ano i-adjust ko sa kabila, yun na rin yung sa kabila. Okay? So, for you to do that, gamit tayo ng tinatawag nating symmetry. So, no? Symmetry modifier. So, si symmetry, ang ginagawa niya is kinakopy niya yung kabila. Kagaya niyan. Okay? Kinopy niya yung kabila. So, tignan niyo to. Yan, no? So, ito yung kabila. Ito yung another side niya. So, halimbawa, ito, ginalaw ko to para makita niyo. Okay, ginalaw ko to. Nagagalaw na rin yung kabila. Okay, so kung anong adjustment ko dito, nangyayari na rin sa kabila. Okay, so, going back to symmetry, yan, no? Kinapin natin yung kabila. Pero mukha siyang alimasag. Mukha siyang cramp. So, titignan natin yung mirror axis lang, no? So, let's try this. This is X. This is Y. Yan, tignan natin. Most probably, Z na yan. Okay? Yan na siya. Pero parang malayo sila. So, mirror lang natin ito. Okay? Click lang natin yan. Tapos, idikit lang natin siya. Yan. Tapos, nakadikit na yan. Buo na yung isda natin. Lalangoy na lang siya. Okay. Yan, no? Okay. Halos tapos na yan. Okay? Yan. Ngayon, gagawin natin, lagyan lang natin siya ng mata, no? So, paano yan? Pwede na natin gamitin yung sphere siguro. Ito.
So, gawa lang tayo ng mata. Yan. So, okay, masyado yatang malaki yung ginawa kong mata. So, from flat color, gawin nyo na itong quality. Yan, high quality na. Okay, para makikita nyo yung medyo ano nyo na false shading. Yan. High quality and the false shading. False shading. Tapos, quality. Yan, para may shadow ng konti. Ito rin. False shading. Tapos, high quality. Okay. Yan, tingnan natin. Ito malaki Okay, so, syempre, adjust natin yan ng konti. Sa gusto nating matanong, ano natin, fish natin. Pwede nyo rin lagyan ng bibig yan, ha? So, ibabaluktot nyo lang ng konti yung ano, tawag dito, vertex natin doon. Okay? So, here, so, tingnan natin. Ayan, no? So, let's say for example, okay na tayo dito sa mata na to. So, copy lang natin siya. Tapos, palitan natin, let's say for example, thin. Tapos, paliitin lang natin yon. Bitin natin, depende sa gusto nating eyeball nung cut natin. Pagka tinanggal natin yung wireframe yan, ganyan yung itsura niya. Ganun din sa kabila, syempre. No? So, pwede nating i-group to para this is group natin. This is eye. Para pagka pinapi natin siya, yan, dun sa kabila, okay, rotate lang natin yun. Ayan. Okay, alas pares na sila. Okay, masyado lang, nakalubog tong isa ko. Ba't ko lang ako. Okay, so for example yan, no? Okay na yan. Now, syempre hindi pa nagtatapos dyan. Lalagyan natin ng kulay yung isda natin. So, say for example, kahit paint na lang. Isang example. Make this yung parang paano ba gumamit ng paint kasi. Okay. Let's say, for example, this is red. Ano ba yung ginagawa ko dito? Okay. So, red. Let's say, gawin lang natin siyang stripe, no? Parang datingan, stripe na isda. Kasi may subject kayong iba na mapping, no? Dun, yung wrap around mapping. So this is just basic texturing, no? Okay, so let's say for example, this is red. Okay, yung kulay, let's say for example, ng isda natin is ano, no? Black and red. So, black. Okay. Yan, hindi ko na pinantay-pantay. Okay lang yan. Example lang naman. So, save as. Tapos, lagay natin siya sa reference image. Let's say. Okay, so siya si skin. Okay. So, apply natin siya. So, using material editor. Okay, kunin natin to. Physical material. One. Under bitmap. Kunin natin to. Yan, wrap around na siya. Tapos lagay nyo dito. Okay, so yan, no? Okay. Nasa sa inyo kung ano itsura ng isda na gagawin nyo. Pero sa akin, ginawa kong yan, black and red, no? Example lang yan, no? So, nasa sa inyo kung itsurang goldfish o kung ano.
Okay? So, this is just basic example. Siyempre, habang ginagawa niya, do not forget to save, diba? Sa akin, hindi ako nag-save. Kasi, I could do this naman again and again. Okay? So, in your end, kailangan nagsisave as kayo lagi. Nagsisave ng different progress. Di ba? Itong ano natin dito. Save copy as. Okay? So, that ends yung ginagawa natin na fish. Later on, papalanguyin natin yun. Okay?